Eto ho mga kababayan, kaya po namin ibinablog 'to. Kumbaga para maano lang 'no, para doon sa mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos hindi na maligaw, hindi na ma-fake nung mga fake news na mga balita, 'no? Pero yung sasabihin niyo, "Wag niyo kaming turuan mga DDS." Hindi namin kayo tinuturuan. Anak ng tinapa, alam namin santamba kayong bobo diyan, eh, na pasensya na 'no? Alam namin na kahit ano ang isaksak sa mga kukote ninyo, hindi uubra. Kaya pasensya na 'no, wala. Mark, combine daw kayo sa bank account ni Bayot. Si ano, si Roque, tsaka si AR de la Serna. Uy, wow. Oh, game. Welcome back, Roque, sabi ni Aba. Sabi, hindi mo mabigkas yung letter R daw eh. Okay lang, wala namang problema. Bata pa lang ako eh, araw-araw ko na naririnig yan. Sabi nung misis ko, ang cute mo nga eh kapag hindi mo mabigkas yung ano, para kang Ian Veneracion. Para kang Coco Martin. Oy, gagalit mga DDS niya. Imbis na kasi pumunta tayo dito, mga bossing, sa pinag-uusapan, dahil hindi po kayo makasabay, sorry, di ba Ma'am Aba, mahihirapan pong sumabay ang mga DDS. Bakit ho? Yung iba dyan, mga kababayan, nadadala lang nung mga hype. Oy, sikat yung Duterte. Oy, sikat yung I stand for PRRD. No? Kahit hindi ko alam yung nangyayari, I stand for Duterte. I stand for PRRD. Pero madami din akong nakikita sa Facebook. I stand for RFID. O yan, matutuwa sa inyo ang NLEX at SLEX. Di ba? Mga kababayan? O game. Roque, pasok! Naunahang pagdinig sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang mangyayari dito ay sasabihin lang siya kung ano yung kaso laban sa kanya, sisiguraduhin na naintindihan niya yung kaso niya at anong mga karapatan niya. Yun lamang. Now, may mga dahilan kami pero susubukan naming ipaliban itong kauna-unahang pagdinig na ito. No? Yan, yun nga yung plano nila mga bossing na kumbaga, wag muna, pag-aaralan muna daw nila mga kababayan. Di ba, lasa ko, joker daw tatay nila. Oy, joke lang sa kanila. Pero kung ako ho ang magmumura, kung ako ang magmumura sa Diyos, ay nako, sabi, antichrist tong si Mark no? I-boycott natin to. I-cancel natin to. Oh. Kasi demonyo yan. Si Mark Ramos, minumura. Pero kapag kasi dating Pangulong Duterte ang nagmura, exempted. Bakit? Best friend si Kibuloy. Dumaan kay Kibuloy. Kaya punta ng langit. Di ba? Yan ang, sabi ni Ma'am Aba, gusto kong makita yung mga joke nila sa ICC. Malamang ho, mga bossing, wala. Hindi ho nila maaano yan. Hindi ho nila masasabi yan. No? Yung mga paliwanag, ay, kawawa si Panelo, ano? Si Panelo, pinaasa lang. Pinaasa na ano, na maglo-lawyer siya kay dating Pangulong Duterte. Pero ang sulat ni dating Pangulong Duterte, si Mideldea ang maglo-lawyer sa kanya. Sabi ni Pals TV, di ko kayang murahin ang lumikha. Di ba? Janels Vanderhurst. Pero, pinipilit ng mga DDS na maging normal yun kapag si dating Pangulong Duterte ang may sabi. Pero itong dahilan namin ay pribadong ipararating sa mga mahistrado. Sa ngayon ay iisa pa lang ang na-recognize na lawyer, si Attorney Medialdea, no, dahil siya ngayon kasama. No? Pero we have filled up all the documents para mapasama din ako dun sa team of counsel. Wag na, Roque. Wag na. No? Wag mo nang hilingin yon. Baka biglang umakyat yung kaso mo. Pagka biglang umakyat yung kaso mo at batas at Pilipinas na ang nagpapahanap sa'yo, madali kang mahanap. Aabsenan mo lang din yung mga hearing
ni dating Pangulong Duterte. O di ba? Aabsinan mo lang din yun. Kaya wag na. Total naman, nagtatago ka na, ituloy-tuloy mo na yan. O di ba? Nagtatago ka na ituloy-tuloy mo na. Mas magiging mas mare-recognize kung nasaan ka O di ba? O may hearing si dating Pangulong Duterte. Na-attend si Roque diyan kasi isa siya sa lawyer. Ko-connect na ngayon. Sasabihin nila ng Pilipinas. Interpol, pakitulungan po kami. May hinahanap po kaming tao, no, na ang kanya pong kaso ay umakyat na. Ang kaso niya po is human trafficking. Ay, sige! Pilipinas, okay. Dahil nga, tinulungan nyo kami na makuha yung ipinakikiusap sa amin ng ICC, sige, walang problema. Give and take tayo. Di ba? Diyan na. Tingin ko, diyan ka na may kalalagyan kapag ka ipinush nyo pa yan. Di ba? Pagka ipinush pa ni Roque yan, naku, may kalalagyan na talaga siya. Madali nang malaman kung nasaan siya. Hanapin mo lang hanapin mo lang yung kung kailan ang mga hearing. Bago mag-hearing, Roque, pinaaresto ka ng Pilipinas sa kasong ganito. Sa ngayon, wala pa ho. Wala pa. Pero baka bigla nang umakyat yan. Dahil nga, syempre, ma-realize na naman natin, mga kababayan, na biruin nyo, ikakaso ngayon. Tapos, after 2 months saka. Kasi pinag-aaralan muna nila yan. Meron pang mga preliminary hearing yan. Ipapatawag muna yung mga yan. Susubukan nila na pag-ayusin yung dalawang kampo, mga bossing. Bakit mo alam? Lawyer ka ba? Naku, nakalimang kaso na ho ako na kinasuhan, mga bossing Chief Amo, sir. 5. At eto, meron ngayon. No? Meron ngayon, yung Rock Realty. Kinakasuhan namin kayo. Bakit? Hindi kayo matuntun. Meron pa. Kaya, kabisado na ho natin, mga kababayan. Susubukan na pag-ayusin doon sa mga hearing na preliminary hearing dahil santambak po ang kaso, mga kababayan Dito pa lang, baka kaya nyo nang ayusin. Huwag na nating dagdagan yung nakapending na kaso doon. Di ba? Kaso, tingin ko lang, hindi uma-attend si Roque doon sa mga hearing niyang yun. Paano yun? Di tuloy-tuloy yan, mga kababayan. Siyempre, ang naririnig lang ho, yung kabilang panig, yung nagkaso lang. Yung panig niya, hindi naman. Now, I'm in the list council of the ICC, and we have also retained another member of the list council who is British. So, initially, there will be 3 of us standing as councils. Sabi ni Mr. Crusader, sabi, in fairness, mukhang blooming si Roque dyan. Mukhang ganda ang diligan dyan sa Europe. I mean, bigaya. Hindi kasi malamig dun di ba? Talagang automatic na na mamumula ka. 'Di ba? Automatic na mamumula yung mukha mo no? Kaya lang, mga bossing Chief Amo, sir. Ewan ko kasi pati NBI talagang magsisigurado na po doon sa mga vlogger. Ako hindi ho ako natatakot diyan. Kagaya ho ng mga content natin, galing po mismo sa mga mainstream media at pinapaliwanag natin. Hindi ho tayo umaabot sa punto na sabihin mo si Duterte is minura yung Diyos, ganito, ganyan, tapos wala akong ebidensya. Hindi tayo umaabot. Kaya lagi po tayong may ganyan, mga bossing, Reaction tayo. Pati po ang NBI, talagang Gina din po sa mga vloggers na gumagawa ng mga fake news. Si Maharlika nga po ang tinutukoy. Si Roque, mga kababayan. Si Roque din ho. Di ba? Madalas din ho itong mag-fake news, mga boss. Ano ang sabi ni NBI Director Jaime Santiago? Hihimukin mo yung taong bayan para mag-people power o mag-alsa. Anong kabaklaan yan? Ay! So,
sorry. Mali. Uulitin ko, mali. Kasi kayo, bakla kayo ng bakla kay Roque. Hindi nga bakla si Roque. Lalaking lalaki yan, no? Mahilig lang magpa-topless ng lalaki. Ulitin ko mali po yung ano ko, mali. Sabi ni NBI Director Jaime Santiago, ihimukin mong mag-alsa yung sambayan ng Pilipino, no? O magpunta doon sa EDSA o sedisyon, sabi ni Frozen Soul. Anong kabalbalan yan? Yun po yung sinabi, mga bossing. Kasi kayo, comment kayo ng comment dyan. Bakla si Roque. Hindi ho bakla yan. Lalaki nga po yan, no? Lalaki ang gusto. Ito si Crusader talaga. Kaya mali-mali yung naiko-comment ko eh. No? Lalaki, mahilig magpa-topless ng lalaki. Ulitin ko nagkamali po ako doon sa sinabi kong anong kabaklaan yan. Kabalbalan po yung sinabi. Yung ibig sabihin ni NBI Director. Pasensya na po. Miski hanapin nyo dyan sa mga mainstream media yung sinabi po ni NBI Director Jaime Santiago. Totoo po, anong kabalbalan yan? Yan. I-correct po natin. No? hindi po anong kabaklaan yan. Anong kabalbalan yan? Game. The other one is Kaufman, no? Attorney Kaufman of the British Bar. No? So two of us from the List Council and Attorney Medial Deyano. The Vice President, of course, is here as a member of the family, and she will be in the gallery, no, to witness the first hearing. So hindi ko po alam kung mapagbibigyan yung hinihiring namin na ipagpaliban, pero wala naman akong dahilan para na naisip para hindi mapagbigyan yan kasi wala naman pupuntahan si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nariyan na siya sa... Kala ko ready na kayo dyan. Di ba? Kala ko ready na ho sila, mga kababayan. Kung ang dating Pangulo, ready. Ano nga kami, nalilito kami sa inyo. Di ba yung dapat sinusuportahan ninyo, kapag ka nasunod yung gusto, masaya dapat kayo. Di ba? Ganun kapag ka kayong mga supporter, ni-request nung sinusuportahan nyo na ganito ang gusto niyang mangyari sa kanya, suportahan nyo dapat, masaya dapat kayo. Ano sabi ng dating Pangulong Duterte? Ang tagal ng ICC. Bukas na bukas din. Investigahan ako, etc. Ganyan. Diba? Sabi ni Ma'am Aba, I'm excited na bulagain ni General Torres sa Dahig, si Roque. Baka hindi din po pwede. Kumbaga, labas na po sa jurisdiction Wala na po sa Pilipinas No? Baka sabi, wala, ibang bansa na to. Ganito, ganyan. Anyway, siguro pinag-aralan naman din ho nila yan bago lumantad si Roque. Mga bossing. Balik tayo doon. Gusto ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na ma-ICC na siya. Sabi niya nga, bukas na bukas din, ICC na, ganito, ganyan. Kayong mga supporter, request nyo din, no? Lagi kayo naghahanap dito sa live ko. Mark, nasa na yung ICC mo? Nasa na yung ICC mo? Ngayon, dumating yung ICC, dumating yung mga gusto nyo, dumating yung hinahanap nyo, galit naman kayo. Nag-iiyakan naman kayo. Ano ba? Saan kami lulugar? Diba? Saan lulugar? Walang mapaglugaran sa inyo. Sabi ni False TV, ipa-aresto nila sa Interpol. Tingin ko hindi pa aabot sa ganun No, hindi pa ubra sa ganun pag wanted na talaga at umakyat yung kaso na human trafficking, ayun, pwede na makipag-ugnayan yan sa Interpol. Pero ngayon, wanted pa lang si Roque, mga kababayan, sa Kongreso. Na kung sakali na makuha nga po ito, sa Congress lang po dadalhin yan. At siguro, pinakamahaba na 10 araw. No? Sabi ni Mr. Crusader ulit, hype ka, Mark. Good vibes talaga dito sa live mo. Mas masarap kang panoorin kaysa sa mga iyaking vlogger. Ay, hindi. Yung mga DDS na mga vlogger, pastime ko yun. Pinapakinggan ko sila isa-isa. No? Hindi naman po lagi, dito sa vlog natin, kumbaga, halos seryoso na tayo din nagpapaliwanag. Misa, kailangan din nating comedy. Manood tayo ng mga vlog, ng mga makakapagpatawa sa atin.
Di ba? Ay nako, mga DDS paano? Saan ba talaga tayo pupunta? Sabi nyo, asan yung ICC? Yan, ngayon dumating yung ICC, iyakan. Dating Pangulong Duterte, request ICC. Oh, kayong mga tawag dito, kayong mga supporter, ayaw nyo suportahan yung ginusto ng dating Pangulo. Ano ba yun? Suportahan nyo. Sabi nga, di ba, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Oh, sabi ni Black Sheep, mainit-init pa according sa prosecutor. Plenty of evidence, pursue the case. Kulong si Digong. Mahaba-haba ho yan, mga kababayan. No? At yung sinasabi nila na i-request natin na madaliin yung pagdinig. Kung guilty, guilty. Kung hindi, hindi. Ayan. Malabo daw ho, mga bossing. Sabi po, no, base po kay Attorney Cristina Conti, minimum or kumbaga ang normal 8 taon yung trial na yan. 8 taon yung trial na yon, mga bossing. Kung ako, supporter ako ni dating Pangulong Duterte, matutuwa na ho ako. Bakit to? Yung pinaglalagakan niya, yung pinagkukulungan niya doon sa ICC, maayos ho eh. Yung tipo ho bang kung matanda na ako, 70, 80 years old ako, gusto ko ganun na lang ako. Yung may TV ka, request lang siya, wala akong nakitang tumba-tumba eh. Wala akong nakitang rocking chair eh. Request siya, rocking chair, Tsaka ganchilyo. Oh, habang nanonood siya ng TV, nagaganchilyo siya. Tumba-tumba. Yung mga lolo't lola natin, yan lang ang trip nila, di ba? Oh, hindi na nila trip yung hindi na nila trip yung mga lumabas-labas, kung mag-party-party, hindi na. Apo, bili mo akong ganchilyo. Oh, maghapon, nagaganchilyo sila. Eh, pahinga, di ba? Ako, mga kababayan, para ho sa akin, yung pagpunta niya dyan o yung pagdala sa kanya sa ICC, pabor ho sa kanya yan, mga boss. Eh, gamit na gamit ng mga politiko nila sa Pilipinas eh. Kada rally, hindi makakilos na rally, ganito, hindi makakilos ng sila-sila lang. Bakit? Kapag sila-sila lang yon, wala. Hindi tatauhin. Kaya laging kailangan, sama si dating Pangulong Duterte. Sama si dating Pangulong Duterte.